Sige tayo tumayo sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Basahin natin ang John 16 verse 7 sa ating teksto. John 16 verse 7. Sabi niya, nevertheless, I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. 1 John 4 verse 4, dalawang teksto. You are of God, little children, and have overcome them, because he who is in you is greater than he who is in the world. Tayo manalangin. Salamat o Diyos sa oras na ito, minsan pa sa pagkakataon. Nabasahin ng iyong mga salita, Panginoon. Na totoo, wala kaming bagay na kayang na magagawa, Panginoon, liban na ikaw ang magbigay sa amin ng biyaya upang maibahagi ang iyong mga salita, upang gamitin mo sa iyong ministeryo, Panginoon. Sagana ang akin, Lord God, wala akong kaalaman, wala akong anumang bagay na kakayanan, ngunit salamat, Panginoon, ang iyong karunungan ay iyong ipinagkakaloob, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na mayaman sa biyaya, Lord God, at tunay na sinabi mo, sino man nagkukulang ng karunungan, ay humingi lamang sa iyo na sagana, na nagbibigay at hindi nanunumbat, Panginoon. Kaya sa oras na ito, hayaan mo na kahit man ang mga nakikinig mula sa narito, Panginoon, sa loob ng bahay-sambahan at kahit nasa online, Panginoon, ibigyan mo ng karunungan upang maunawaan ng iyong mga salita, Panginoon. Hindi lamang namin mapakinggan as part, Panginoon, na kailangan naming makinig sa pahangaral. Ngunit, Lord God, ang bagay na aming nananais, Panginoon, ng iyong mga salita ay tumimo sa aming mga puso, maging kalakasan, magbunga, Panginoon, ng kapayapaan, ng kagalakan, ng kalakasan sa aming mga buhay. Bagamat, Lord God, wala kaming pastor, ngunit, Panginoon, sumasampalataya kami ng aming dakilang pastor ay narito sa aming kalagitnaan at aming kasama. Purihin ka, O Diyos, lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Praise God, tayo makaupo sa oras na ito. At isang mapagpalang umaga sa pangalan natin, Panginoon. Medyo may parang tinamaan ako ng sipon. Okay, so magandang umaga sa bawat isa, mapagpalang umaga. At mamaya, ang ilang mga brothers, hindi ko alam kung ilan tayo, pupunta tayo sa ministers meeting. So wala tayong tatay, tayo, mga magkakapatid. At I hope ng bawat isa ay nakapaghanda din. Kahit ilang mga bagay ay hayaan natin na maging training ground natin ang ministerial meeting. So total, yung topic ngayon ay para sa atin. Okay? Hindi sa mga pastor, ay sa huli na lang ang pinaka maglalatag talaga yung mga brothers. Okay? At hayaan nyo na yun ay maging training ground natin para tayuan ang salita ng Panginoon, para matuto sa salita ng ating Panginoon. Okay, dalangin ko na tayo ay nasa maayos na kalagayan sa oras na ito. Maayos po ba ating kalagayan, mga kapatid? Hallelujah. Salamat sa pag-iingat ng Panginoon. Salamat sa kalakasan. Pag sinabi natin na maayos ang ating kalagayan, naunawaan natin ang ibig nating sabihin. Okay? Naunawaan natin ang ibig natin sabihin. Tulad ng isang Shunammite, na mayroon siyang naging problema, malaking problema, namatay ang kanyang anak. At nung siya ay pumunta sa lingkod ng Panginoon, sabi ng lingkod ng Panginoon, lahat ba ay mabuti? Parang kumusta ba? Sitwasyon, kamusta? Ano sabi ng Shunammite woman? Ang lahat ay mabuti. All is well. Okay? Nainiwala ko bilang mga mananampalataya, ang mabuting sitwasyon ay hindi lang natin tinitingnan sa yung ating bigas ay hindi pa natin kayang itaob. Alam nyo, sa probinsya, ang bigasan namin ay lata ng biskwit.
malalaman mo kung last na saing na lang kasi kumakalampag ng ingay. Oo. Pag marami pang isasaing, ano pa, ang bigat, hindi siya maingay. At hindi rin katakataka yung mga magulang sa probinsya pag sumasabay sa ingay din ng lagayan ng bigas. Pag medyo nawawala na, talagang hindi mo rin masisi na talagang nag-iingay na rin. Dahil nga sa wala na. Okay, pero naniniwala ko bilang mga mananampalataya, ang lahat ng mga bagay ay mabuti dahil ang Diyos ay kasama natin, mga kapatid. Praise God. So ang ating pastor ay dalangin natin na maging maayos ang biyahe sa araw ng bukas, sa pag-uwi. Okay, kung paano siya iningatan ng Panginoon, papunta ron ay ganun din ang pag-iingat ng Panginoon sa pagbalik. Okay, so binasa natin ang conversation ni Jesus at ang kanyang mga alagad dito sa John 16 verse 7. Okay, ito ay panahon na malapit na si Jesus na umakyat. Malapit na siyang umakyat at sabi niya, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan sinasabi ko sa inyo, ito ay para sa inyong advantage. Yung word na advantage sa Tagalog ay kalamangan. O ang ibang word ay sa English naman ay benefits. Ayan. Benefits, advantage o kaya expedient. Okay? Pero kalabanan dito sa mga translation ay advantage. At tinignan ko sa Tagalog, simpleng word lang siya, kalamangan. So ito ay sa inyong benefits o kalamangan na ako ay aalis. That I go away. For if I do not go away, the helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. Okay? So, alam naman natin ng, kumbaga, nung si Jesus ay kasama ng mga alagad, they are confidence. Okay? Dahil pagdating sa pag lumalapit ang mga Pariseo, hindi naman sila yung nakikipagsalitaan, hindi naman sila yung nagtatanggol, kundi nariyan si Jesus. Okay? Pag nariyan yung mga Sadducees na mga matatalino sa kasulatan, mga Pariseo, na sabi doon, sila ay masunurin sa law of Moises, at ang humaharap ay si Jesus. Okay? At nung si Jesus ay, at hindi pa yan, kumbaga maraming bagay pa na nagiging dahilan kung bakit napaka-confidence ng mga alagad nung si Jesus ay naroon dahil unang-una, nagkakaroon sila ng, kumbaga, pagdating sa pangangailangan nila, okay? Pagdating sa pagkatakot nila, nariyan ang Panginoon. Okay? Naalala natin nung sumakay sila sa dagat, nagisigawan sila na malulunod sila, ngunit si Jesus ay tumayo at sinawa yung unos at tumahimik. Okay? At maraming mga dahilan kung bakit itong mga alagad ay sabihin natin yung confidence, kalmado lang sila. Okay? Panatag sila dahil naroon ang Panginoon. Okay? Pero ang bagay na ito ay, kumbaga, alam naman ni Jesus, at nung inexpress niya ang kanyang pag-alis, ay, of course, nagdala ito ng, sabihin natin, kabigatan, kalungkutan sa mga alagad, dahil nasanay sila throughout the ministry nung sila ay tinawag ng Panginoon, kasama nila ang Panginoon. Okay? Marami silang naranasan na mga bagay, mga miracles nung nariyan ng Panginoon. Okay? Marami silang nararanasang mga, sabihin natin, ang kapangyarihan ay naranasan nila nung kasama nila ang Panginoon, naranasan nila magpalayas ng mga demon dahil sa kapangyarihan ng Panginoon. And then, si Jesus ay nagpaalam sa kanila na ako ay
kailangan kong umalis. Okay? At ito ay nagdala sa kanila ng sorrow, but ipinakita ni Jesus ang katotohanan. Sabi niya, most assuredly I say unto you, kailangan ko talagang umalis. Okay? At ang aking pag-alis, ito ay para sa inyong advantage. Okay? Ito ay para sa inyong kalamangan, advantage. Okay? At mayroong bagay na gustong iipakita si Jesus, okay? Na bagamat sa kanyang pag-alis ay kumbaga hindi na nila makikita yung sabihin natin yung pinaka-presensya ni Jesus bilang nasa taong kalagayan, bilang nakasama nila sa ministry for 3.5 years. Okay? At biglang aalis at parang kumbaga nahihirapan sila, kaya inexplain ni Jesus, ito ay kinakailangan. Okay? Ito ay kinakailangan mangyari at ang aking pag-alis ay para sa inyong benefits din. Okay? Dahil sabi niya, pag hindi ako aalis, hindi darating yung pangakong helper. Another helper. Okay? But sabi ni Jesus, kapag ako ay, but if I depart, sabi niya, I will send him to you. Isusugo ko siya sa inyo. Okay? So, alam naman natin, itong binasa nating dalawa ay isa lang naman yung author nito, si John the Beloved. Okay? At itong John 16 ay, kumbaga, isinulat ni Juan, yan, nung yung panahon na ito nandito pa si Jesus, paalis pa lang. At itong 1 John, yan ay isinulat niya ito nung si Jesus ay bumalik na. Okay? At nasabi niya dyan, you are of God, little children, and have overcome them because he who is in you is greater than who is in the world. Okay? Sabi niya, kayo ay mga anak na, kayo ay sa Diyos, mga mumunti kong mga anak, at inyo silang pinagtagumpayan dahil sa kadahilanan ang mas dakila ang nasa inyo kaysa nasa sanlibutan. Okay? Gusto kong tanungin ng bawat isa, sino ang nasa atin, mga kapatid? Sino ang nasa atin na mas dakila sa sanlibutan? Okay? So alam naman natin, pagdating sa sanlibutan, even Jesus ay nagpahayag na mayroong Diyos sa sanlibutang ito, at ang Diyos sa sanlibutang ito ay hindi rin naman simple. Okay? Siya ay mayroong kapangyarihang, sabihin natin na mangdaya. Okay? Siya ay mayroong kapangyarihan na, mayroon rin naman siyang kapangyarihan na kaya niyang, sabihin, kaya rin naman niyang i-express ang kanyang kapangyarihan in the sense na ang mga tao ay maniniwala. Okay? At ang mga tao, even the believer, ay pwedeng panghinain ng kaaway na ito. Okay? Do you believe, mga kapatid? Dumadating din ang panghihina sa mga mananampalataya dahil sa ginagawa ng kaaway. Okay? But sabi ni Apostle John, ang nasa atin ay dakila kaysa sa kanila na nasa sanlibutan. Okay? At walang ibang nasa atin kundi ang ating Panginoon sa anyong Espiritu. Okay? At ang bagay na tinutukoy ni Jesus dito na darating, na isusugo, okay, ay walang iba ang Espiritu ng Panginoon, ang kanyang Espiritu na babalik, at yun yung pinaka-advantage talaga ng mga mananampalataya. Okay?
Yun yung advantage ng mga mananampalataya dahil ang Diyos ay kanilang makakasama. Okay? Naalala ko yung lagi natin binabasa, sabi doon sa Isaiah, do you not know, do you not heard, have you not known, have you not heard, the everlasting God, the Lord, okay? The Creator of the ends of the earth, hindi siya nang lalata o napapagod man. Siya ay nagbibigay ng kalakasan sa mga nanghihina at kaya niyang magpanatili ng lakas sa mga napapagod. So isipin niyo mga kapatid, mayroong Diyos na hindi napapagod, mayroong Diyos na malakas, at itong Diyos na ito ay kayang magbigay ng kalakasan sa nanghihina, kayang mag-sustain ng kalakasan sa mga nanglulupaypay. Okay? At makikita natin ang pinakakatuparan na makikita natin paano ang Diyos makakapagbigay ng kalakasan, okay? Paano ang Diyos mag-sustain ng kalakasan sa isang tao? Paano gagawin ng Diyos yun? Kailangan ng Diyos dumating sa tao. Kailangan ng Diyos, okay? Kailangan ng tao na maranasan na ang Diyos ay dumating sa kanyang buhay. Okay? Nainiwala ko pagdating sa paniniwala ng mga tao, they believe, okay, na may Diyos. Nainiwala sila na may Diyos, pero maraming mga tao na hindi nararanasan ang kalakasan ng Panginoon. Okay, paano natin masasabi? Dahil napakaraming tao na lugmok sa kasalanan dahil sa gawa ng kaaway. At naniniwala din ako, mayroon rin mga tao na hindi lang naniniwala sa Diyos, kundi naranasan ang Diyos sa kanilang buhay. Kaya ba nating sabihin naranasan natin ng Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid? Okay? So we are Christians, so hindi lang tayo basta tinatawag ng mga Kristiyano, okay? But we are believers. Okay? Hindi lang tayo naniniwala sa Diyos, kundi naniniwala tayo na ang Diyos ay kasama natin, mga kapatid. And that is our advantage na pinapakita ni Jesus Christ na kailangan niyang umalis, okay? At pagkatapos niyang umalis ay mayroong darating na kumbaga babalik siya sa kanyang espiritu at siya ay magiging, sabihin natin, kalamangan ng mga mananampalataya. Okay? Siya ay magiging advantage ng mga mananampalataya. So kinuha ko yung word na by the way, ang aking title ay Our Advantage. Okay? Our advantage. So yung word na advantage yan, yan. Yung word na advantage, kinuha ko yung meaning, a position of superiority, okay? Any state, circumstance, opportunity, or means especially favorable to success. Okay? At pinaka-main point nito, the Holy Spirit, okay, dahil yun yung advantage natin bilang mga mananampalataya, the Holy Spirit is kumbaga, yun yung Christian advantage o great advantage natin over the works of the devil at sa sanlibutan ito. So alam naman natin, ang kaaway ay Diyos ng sanlibutan ito at lahat ng nasa sanlibutan ito ay kumbaga, mayroong kapangyarihan ang kaaway. Okay? At ang kapangyarihan ng kaaway ay patuloy na gumagawa. Okay? At alam naman natin, pagdating sa paggawa ng kaaway, okay? Ang kaaway ay hindi magpapakita ng masamang bagay. Okay? Hindi magpapakita
ang kaaway ng masamang bagay na masyadong halatang ilalayo ka sa Panginoon. But, anong ginagawa ng kaaway? Ipinapakita niya yung tinatawag na good opportunity. Okay? It's a good opportunity. So kahit sa atin bilang mga mananampalataya, pag dumadating ang time na nag-aalala na tayo sa ating kalagayan, walang trabaho o kaya maliit ang kita, mas malaki ang ating bayarin kaysa maliit na kita, ang kaaway ay nagpapakita ng good opportunity. Okay? Good opportunity. Para ang mga anak ng Diyos ay kanyang panghinain. Para ilayo sa gawain ng ating Panginoon. So ang advantage ito ay parang pagdating sa labanan, naalala ko lang nung ang Israel ay pumasok doon sa Kadesh Barnea at yung 12 spy, okay, of course, ay pumasok doon sa Kanaan. Yung 10 spy na nagdala ng negative ay nagsalita. Ano sabi nila? Hindi natin sila kaya dahil bukod sa sila ay mga malalaki, mayroon pa silang advantage pagdating sa labanan. Okay? Dahil may mataas silang pader. Okay? Matatag ang kanilang pader, nasa mataas silang dako, at liban doon sa mataas ang kanilang pader, malalaki pa sila. Pagdating sa size, napakalaki dahil naroon pa yung mga tinatawag na mga anak ni Anak, which is the giant. Mga ang tawag doon, may tawag sa kanila, ng mga anak ni Anak. Okay, so pagdating sa labanan, mayroong tinatawag na advantage. Okay? Unang-una, ang advantage ay nagpapakita ng mas mataas na lugar, okay? Mas maraming army. Okay? Pag ikaw susugod ng 1,000 at ang kalaban mo ay 100,000, automatic ang advantage ay nandun sa kabila. Okay? Pag ikaw ay susugod na galing sa baba at ang kaaway mo ay may pader na sa taas, mas advantage ang nasa taas. Okay? But, ito yung bagay na nais kong ipakita sa oras na ito sa tulong ng Panginoon. Okay? Bagamat ang kaaway ay, sabihin na nating, hindi rin basta-basta. Ang kaaway ay malakas din naman. Ang kaaway ay makapangyarihan naman, din naman na gumagawa at hindi humihinto. But, we have advantage. Bilang mga anak ng Diyos, we have advantage, mga kapatid. At walang iba tayong advantage kundi ang Espiritu ng Panginoon na sa ating mga buhay. Okay? So ang advantage ay nagpapakita ng isang favorable situation, okay? At nagpapakita ito ng, kumbaga sabing 100% victory, okay? At iba siya sa tinatawag yung tinatawag na yung bang parang chance. Okay? Yung fighting chance na sinasabi na parang nagbabaka sakali lang na baka manalo tayo. Okay? Ang labanan bilang mga mananampalataya, okay? Yung espiritu na ibinigay sa atin ay hindi fighting chance. Do you believe, mga kapatid? Ang espiritu ng Diyos sa mga mananampalataya, ito ay hindi fighting chance. Na baka manalo tayo pag nariyan ng Panginoon. Okay? But the Word of God ay nagbibigay sa atin ng katotohanan
the Spirit of God is our advantage. So naalala ko, kahit si David ay pagdating sa labanan, they are outnumbered sila David, but bago umalis si David sa labanan ay may lumalapit siya sa isang priest. Okay? Sa pamamagitan ng Urim at Tumim at nagtatanong sa Panginoon, susugod ba kami, mananalo ba kami? Okay? Anong sagot ng Panginoon? Sige, sasama ko sa inyo baka sakaling manalo kayo. Hindi po. Sabi ng Panginoon, sumampa ka, ang kaaway mo ay ibibigay ko sa iyo. Okay? So pagdating sa paggawa ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya, tayo ay hindi fighting chance. We have advantage sa kaaway. But how? Paanong nangyayari na ang mga mananampalataya in reality ay natatalo ng kaaway? In reality, bakit ang isang mananampalataya nang hihina at nag-give in sa labanan? Okay, pwede ba nating sabihin na hindi totoo ang salita ng Panginoon? Okay? Pwede ba nating sabihin na hindi sigurado ang salita ng Panginoon? Nainiwala ko, ang salita ng Panginoon ay sigurado. When God gave commission kay Joshua, okay? Sabi ng Panginoon, walang sino mang kaaway na tatayo sa iyo, walang sino mang kaaway na makakagapi sa iyo, okay? But mayroong paraan para walang kaaway na makatayo kay Joshua. Sabi ng Panginoon, itong aking salita ay kailangan mong dalhin. Meditate day and night, huwag kang liliko sa kaliwa at sa kanan. Ang aking salita, ang aking kautusan ay palaging dapat na sa'yo. So nakikita ko mga kapatid, para sa akin, the reason why, bakit minsan ang mga anak ng Diyos ay nagigibin sa labanan, natatalo ng kaaway, dahil aminin natin sa hindi, mayroon tayong salita ng Panginoon na pinapabayaan. Tama ba mga kapatid? Mayroon tayong salita ng Panginoon na pinapabayaan sa ating mga buhay. Okay? At minsan ang salita ng Panginoon throughout the day ay halos naaalala na lang natin pagdating na lang sa gabi at kunting-kunting panahon na lang ating ibinibigay at ang ating kaisipan ay punong-puno sa pag-aalala sa buong maghapon. Okay? Sa pag-aalala, sa kawalan, at minsan naman kapag ang ating mga buhay ay nagiging maayos ang ating kita, maayos ang ating hanap buhay, ay nagiging sanhi rin na tayo ay nagpapabaya. Naalala ko yung salita ng Panginoon paalala sa mga Israel. Kapag kayo ay nandoon na sa lupang pangako, okay? Baka pag kayo ay nakapagpatayo na ng inyong bahay, baka kayo ay nakapagpatayo na, nagkaroon na kayo ng mga vineyard, baka kayo ay naging maayos na ang inyong kalagayan, ay kakalimutan nyo ng inyong Panginoong Diyos. Yun yung paalala ng Panginoon. Baka pag dumating kayo ron, nakapagpatayo na kayo ng sarili nyong bahay, maayos ang inyong kalagayan, okay? Ay naging dahilan patuloy para kalimutan nila ang Panginoong Diyos. So ang tinutukoy ko yung kalagayan natin, which is nararanasan naman talaga natin yung masasabi nating negative na kalagayan, which is dumadating tayo sa kawalan, at mga positive na mga kalagayan naman natin na yung ang ating
kahit ang ating finances, ang kalagayan natin ay napaka maalwan-maluwag, walang gaanong mga alalahanin, okay? Minsan nagdadala rin sa mga anak ng Diyos para maging paisi-isi sa paglilingkod sa Panginoon. So yung dalawang bagay na yun ay pwedeng magdala rin sa atin sa pagiging tinatawag na pagiging kampante natin sa paglilingkod sa ating Panginoon. So balikan natin, pagdating sa ating kaaway ay naniniwala tayo ang ating kaaway ay matalino rin naman. Okay? Siya ay mayroong kapangyarihan. But, naniniwala ko ang nasa kaaway ay yung tinatawag na fighting chance. Okay? Ang kapangyarihan ng kaaway is a fighting chance. Bakit? Dahil ang ibinigay sa anak ng Diyos ay advantage. Ibinigay sa mga anak ng Diyos ay kasiguraduhan sa pagtatagumpay. So kung babasahin natin yung 1 John dito, okay, ito ay sulat, 1 John 2, verse 12 to 14, ito ay sulat ni John sa mga believer, mula sa youth, mula sa mga tatay ng tahanan, sa mga nanay ng tahanan. Okay? Ang sabi niya, sa 12, I write to you, little children, because your sins are forgiven for His name's sake. Okay? Naniniwala ba tayo na ang ating kasalanan ay pinatawad ng ating Panginoon? So speak about sa kabuuan, okay? Mga kabataan, mga may edad, mga tatay at nanay, ang isang bagay na ating naranasan ay pinatawad tayo ng ating Panginoon. Okay? Tayo'y makasalanan, we are bound to destruction, sa condemnation, pero mayroong ginawa ang Panginoon. Pinatawad tayo sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon. Okay? Sabi niya, sa 13, I write to you, fathers, because you have known Him who is from the beginning. So mga tatay, kilala niyo ba ang Diyos mula pa noong simula? Ibig sabihin, na nasa yung Diyos na from eternity past. Kilala niyo ba ang Diyos from eternity past? Okay? I write to you, young men, okay, mga kabataan, because you have overcome the wicked one. I write to you, little children, because you have known the Father. Speak about relationship. Naniniwala ko, hindi lang tayo naniniwalang may Diyos, naniniwala tayo na itong Diyos na ito ay ating Ama, mga kapatid. At tayo ay mga anak ng Diyos. 14, I have written to you, fathers, because you have known Him who is from the beginning. I have written to you, young men, because you are strong, and the word of God abides in you. Iniwala ko hindi nagkulang ang salita ng Panginoon kahit sa mga kabataan. And you have overcome the wicked one. You have overcome the wicked one. Okay? Kung totoo ang ating pagtanggap sa ating Panginoon, tayo pinatawad ng Panginoon, okay? That is, kumbaga, yan ay pagpananagumpay natin sa kaaway. Nakawala tayo sa silo ng kaaway, nakawala tayo sa tali ng kasalanan, okay? Tayo ay pinalaya. Yan ay napakalaking bagay para sa atin dahil hindi tayo makapaglingkod ng lubos, hindi natin makikilala ng lubos ang ating Panginoon kung tayo ay nasa makasalanang kalagayan. Okay? Magiging parehas tayo, hindi man tayo nag-judge, pero isipin na lang natin kung hindi natin nakilala ang Panginoon. Okay? Iwan ko na lang kung narito tayo. Baka isa rin tayo na naghahanda palagi na pag-araw ng Sunday. Oh, Sunday, it's a family day.
Sunday is, is kumare and kumpare day. Okay? Mamayang gabi, inuman dito, inuman doon. Bisyo dito, bisyo doon. Sabado pa lang, Sabado nights pa lang. Okay? Ginamit ang Lunes hanggang Biyernes para magtrabaho para sa kanilang sarili pagdating ng Sabado, para sa kanilang sarili pa rin pagdating ng Linggo, para sa kanilang sarili pa rin. And they think they are successful sa kanilang mga buhay dahil maayos ang kanilang kalagayan. Okay? Linggo-linggo na lang, o buwan-buwan, o anumang araw o petsa na kanilang gustong i-book para pumunta doon sa lugar na gusto nila, gumastos dahil mayroon sila, and they think they are successful. They have advantage sa mga tao na walang-wala. But, hindi nila alam. Ang kanilang kalagayan ay pinaka-most pitiful sa ibabaw ng lupa. Bakit? Ang totoong successful na buhay ay hindi ang mayroon ka ng lahat ng bagay. Okay? Ang pinaka-successful na buhay ay hindi ikaw na magulang ay napaaral mo ang iyong anak at nakagraduate at napaaral mo na 3 beses, mayroong kursong 3 beses at tatlong natapos na kurso at hindi mo na alam kung anong itatawag mo sa kanya. Doktor, architect, lahat na lang kinuha mo na. Hindi mo na alam at pwede mo sabihin, napaka-successful ng magulang, napaka-successful ng bata. Okay? But ang totoong successful sa Biblia ay ang magulang na nakakilala sa Panginoon, ang anak na nakakilala sa Panginoon. Yan ang totoong successful na buhay. Okay? Yan ang totoong successful na buhay. Sabi yan, your sins are forgiven. Okay? Ang kalagayan ng isang makasalanan na pinatawad. Okay? Alam naman natin pag sinabing makasalanan, ang Diyos ay galit sa kasalanan at ang tao na hindi magsisisi sa kasalanan at kikilala sa Diyos ay mapapahamak pagdating ng panahon. Okay? Ang makasalanan kahit anong takas nila sa gawain, ayaw nila mag-church. Okay? Anong takas nila sa Diyos pagdating nun sa Revelation 20, kahit ang mga tao na namatay na wala sa Panginoon at ang mga tao na buhay pagdating ng araw na yon, okay? Ang mga patay ay bubuhayin lahat at saan ang punta nila? Doon sa harapan ng Panginoon para ipagsulit ang lahat ng bagay. Isipin niyo mga kapatid, ngayon kayang takasan ng mga tao ang Diyos. Pwede silang pumili, ayaw ko ng church na yan, ayaw ko maglingkod sa Panginoon, mas masarap ang barkada, mas masarap ang mula umaga mag-inuman hanggang hapon, yan si pare. Okay, yan yung masarap na buhay sa sanlibutan. But, hindi nila matatakasan ng Diyos pagdating ng panahon. Lahat ay haharap sa Panginoon at ipagsusulit ang lahat ng gawa. At sabi sa Revelation, ang lahat ng hindi mahusumpungan sa aklat ng buhay ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. But sabi sa banal na kasulatan, but to you, righteous, ay magniningning kayo katulad ng liwanag at aapakan ninyo ang abo ng masama. Sino yon? Yung mga tao na nagtitiis sa paglilingkod sa Panginoon, alang-alang, makasunod sa kalooban ng Panginoon. They are righteous. Sila ay pinatawad. Okay? Sila ay hinugasan ng dugo ng ating Panginoon. Okay? At ang kainaman ng kalagayan ng makasalanan na pinatawad ay maaari ka nang tumayo sa Panginoon, sa harapan ng Panginoon bilang justify. Okay? Ang dugo ng Panginoon ay nagdadala sa isang makasalanan ng isang
kalagayan na kung saan kaya niya nang tumayo sa harapan ng banal na Diyos. Bakit? Dahil ang kanyang kasalanan ay pinatawad. Sabi ng Diyos, you are justified by the blood of Jesus Christ. Do you believe, mga kapatid, we are justified by the blood of Jesus Christ? Okay? So, tayo ay pinatawad, talking about bawat isa, youth, mga magulang, mga tatay at nanay, mayroong bagay na ginawa ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon. Okay? Tayo ay pinatawad at tayo ngayon ay nakatayo nakatayo sa harapan ng Panginoon dahil ikaw ay ginawang matuwid ng Panginoon. Okay? Sa Romans 5 verse 1, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. We have peace with God. Alam niyo ba, ang pinakamatinding kaaway ay hindi ang dyablo, mga kapatid. Ang pinakamahirap na kaaway ay hindi ang dyablo. Ang pinakamahirap na magiging kaaway mo ay ang Diyos. Kaya sabi natin pa sa nakaraan, okay? Baka nakipag-struggle ka sa Diyos. Hindi ka nag-struggle kasama ang Diyos. Para sa akin, ang pinakamabigat na kaaway ang Diyos. Ang kaaway ngayon na naglilinlang, ng dadaya sa atin, na nagpapakita ng good opportunity sa atin para madaya ang mga anak ng Diyos. At ang mga nasa labas na kanyang nadaya na, okay, ang mga nadaya at ang mandaraya, si Satanas ay parehas itatapon sa dagat-dagatang apoy. Isipin natin yan. Ang pinakamabigat nating na magiging kaaway ng tao ay hindi si Satanas, kundi ang Diyos. Dahil pagkalaban natin ang Panginoon, sino ang magliligtas? Sabi ng Diyos, ako lamang ang Diyos, ako lamang ang tagapagligtas. Kaya sabi ni Paul sa Hebrews 10, napakakakilakilabot na mahulog sa kamay ng Panginoon. Nakakatakot na bagay ang ikaw ay mahiwalay. Nakakatakot na bagay na ikaw ay mahulog sa proteksyon ng ating Panginoon. But, napakainam naman na bagay kung ikaw ay nasa kamay ng ating Panginoon. Sabi ni Jesus, ang lahat ng mga ipinagkaloob sa akin ng aking Ama ay aking iningatan. At ni isa sa kanila ay walang makakaagaw sa aking kamay. Okay? Nakakatakot, mahulog sa kamay ng Panginoon at napakabuting bagay rin na ikaw ay nasa kamay ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. So anong ibinigay ng Diyos sa atin? Kanyang espiritu na yung ating advantage. Sabi diyan sa 2, Romans 5 verse 1 and 2, through whom also we have access. Yan. Through whom also we have access by faith into this grace, in which we stand and rejoice in the hope of glory of God. Okay? If you are justified, mayroon kang kapayapaan sa Panginoon at mayroon kang access sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan ng biyaya na makatayo at magalak sa kagalakan. Okay? Sa ating Panginoon. What a favor na ibinigay ng Panginoon sa ating buhay, mga kapatid. We are sinners saved by grace. Ephesians 2 verse 18, for through Him, we both have access by one Spirit to the Father.
Okay? Mayroon tayong access sa trono ng Diyos. Okay? We have an advantage. Tayo ay kaaway ng Diyos kung tayo makasalanan, galit ang Diyos sa kasalanan, but now, tayo ay maaaring lumapit sa paanan ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng Espiritu, by one Spirit, okay, na nasa atin ay kaya nating lumapit sa ating Ama, kumbaga sa ating Ama. Okay? So ano pang bagay na ibinigay sa mga mananampalataya? Sabi sa Proverbs 24 verse 16, for a righteous man may fall 7 times. Okay? And and rise again. Ang mga righteous daw, kung sila man ay sabi na madapa ng 7 times, ay mayroong aalalay sa kanilang bumangon 7 times. Hindi lang 7 times. Okay? Kung dumadating ang time na talagang nananghina ang isang mananampalataya, of course, alam naman natin na nagsisikap tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. But kung dumating ang time na tayo ay madapa at tayo ay manghina, nandyan ang Espiritu na magtutulong sa atin para bumangon. Nandyan ang Diyos na tutulong sa atin para bumangon. Di ba napakainam ng kalagayan ng mananampalataya, mga kapatid? Okay, but in contrast, but the wicked, okay, shall fall by calamity. In contrast, the righteous ay madapa man siya ng 7 times, siya ay babangon, but the wicked ay shall fall by calamity. So ganyang kainam ang kalagayan ng mga anak ng Diyos, mga kapatid. Isipin niyo yan, ibinigay ang Espiritu ng Panginoon dahil tayo pinatawad, tayo ay justified. Okay? Ang Espiritu ng Diyos ay nasa ating mga buhay. Okay? At kung dumating man ang time na tayo ay madapa, mayroong magbabangon sa atin. Mayroong aalalay sa atin. So ang kaaway ay nais niyang madapa tayo. Okay? Tulad ng inawit kanina, nakita ng mga sa kaharian ni Nabucodonosor ay nakita nila itong si Daniel ay nananalangin sa Diyos at gumawa sila ng paraan na siya ay ma-eliminate sa kaharian. Okay? At nagawa nila ng paraan. Nagkaroon ng kasalanan si Daniel sa harap ng kautusan na yun ng hari. But ano nangyari? Tinapon sa leon. But dahil siya ay righteous, ibinangon siya ng Panginoon. Okay? Ibinangon siya ng Panginoon at yung mga masasama na yun na nagbalak ng kasamaan sa kanya, kasama ng kanilang pamilya, sila yung kinain ng mga leon. So as a believer, mga kapatid, mayroon tayong Diyos sa ating mga buhay. Nariyan ang Espiritu ng Panginoon sa ating mga buhay, and that is our advantage. Okay? And that is our advantage. Bilang mga mananampalataya, okay? Kahit sa atin, ilang beses na tayo na masasabi natin na nanghina rin. Okay? May mga iba na nadapa. Mayroong iba na nag-undergo sa kahinaan, nag-struggle, okay, nakikipaglaban. But the reality, mayroon tayong Diyos na tumutulong sa atin, mga kapatid. Micah 7 verse 8 hanggang 9. Sabi niyan, do not rejoice over me, my enemy. When I fall, I will rise. When I sit in darkness,
the Lord will be a light to me. I will bear the indignation of the Lord because I have sinned against Him. So nagkasala siya, okay? Until He pleads my case and execute justice for me, He will bring me forth to the light. I will see His righteousness. Okay? Sabi ni Micah, wag kang maging masaya, kaaway kapag ako ay nanghina. Okay? Dahil mayroon akong Diyos na magiging liwanag sa akin. Okay? Maari kung nagkasala ang isang mananampalataya ay talagang mayroong consequence, pero pag siya ay nakilala niya ang kanyang kasalanan at nagsisi, okay? Nainiwala ko ang Diyos ay itatayo siya. Ang Diyos ay palalakasin siya. Ang Diyos ay mayaman sa biyaya na patuloy na umaabot sa atin, mga kapatid. Okay? Marami ng beses na ayaw na natin, pero bakit? Ang Panginoon ay humahawak pa rin sa atin. Maraming panahon na nagpapabaya tayo sa Panginoon, but nandiyan pa rin ang biyaya ng Panginoon na patuloy na umaabot sa atin. Bakit? Ang Diyos ay hindi pabago-bago. Okay? Ang Diyos ay hindi pabago-bago, mga kapatid. Ang Espiritu na ito, kapag dumating, hindi ito aalisin ng Panginoon. But, anong nangyayari? Nakikwents. Kapag ang isang mananampalataya ay nagpabaya, ang Espiritu ng Panginoon ay, ano ba yung quench? Parang nabubuhusan. Okay? At yung isa pa, huwag pighatiin. So mayroong nangyayari sa Espiritu ng Panginoon kapag hindi tayo nagiging mapagbantay, pagkabag tayo nagpapabaya. Yes, we have an advantage, but kailangan nating matuto kung paano ang Diyos gumagawa at makakagawa sa atin. Pwedeng ang Diyos na makapangyarihan na nasa atin bilang sa anyong espiritu ay hindi makagawa kapag ang ating sinusunod ay ang ating sarili. Ang ating gusto, ang ating sinusunod. Okay? Pwedeng ang Diyos ay hindi makagawa at maaaring magsisimula tayong gumawa sa ating sarili, magdesisyon sa ating sarili. Okay? At tayo ay dadating sa panghihina, tayo ay dadating sa pagkagapi, sa kaaway, dahil sa ating pagpapabaya sa salita ng Panginoon. Balikan ko lang si Joshua. Sabi ng Panginoon, huwag kayong makikipagtipan sa mga kapitbahay nyo ron. Okay? Huwag kayong makikisama sa kanila dahil sila ay mayroong ibang Diyos, baka i-introduce sa inyo. Okay? Huwag nyo man lamang masambit ang pangalan ng kanilang Diyos. Okay? Si Joshua ay mayroong commission to success. Walang tatayo sa'yo, walang tao na makakaharap sa'yo, na makakatalo sa'yo. Okay? Kung dala-dala mo ang aking salita, kung hindi ka liliko sa aking salita, hindi ka magpapabaya sa aking salita, but mayroong chance na dumating sa buhay ni Caleb, ni Joshua. Okay? Na nadaya siya ng kaaway. Paanong paraan? Okay? May pumunta doon sa kanya na kapitbahay lang pala, ilang hakbang lang sa kanila, pero nagsuot ng basahan at nagdala ng panis na tinapay. Okay? At pumunta doon, galing pa kami sa napakalayo na tipan na lugar na balitaan namin yung ginagawa ng Diyos nyo. Kung paanong sinakop ang ganito, paanong pinatay ang hari. Okay, paano pinatay niyo yung hari ng mga kapangyarihan sa bayang ito? At kami, gusto namin makipagtipan sa inyo. Kami ay napakalayo. Tingnan niyo yung suot namin. Mga basahan na nung sinuot namin ito, bago pa ito eh. Yung tinapay namin na bagong luto sa lutuan
ay ngayon sobrang panis na, amag na dahil sobrang layo namin. Okay? Ano nangyari? Tumingin si Joshua doon sa kasuotan, doon sa tinapay, hindi siya nagtanong sa Panginoon. Hindi niya inuna ang salita ng Panginoon. At ano nangyari? Siya, ang kaaway ay nagtagumpay sa kanya. Naniniwala ko kahit sa atin ay nangyayari din. Okay? Pwedeng mangyari na tumingin tayo sa mga sitwasyon, okay? Tumitingin tayo sa pangangailangan, okay? Tumitingin tayo sa mga bagay na kailangan nating punan, sa mga sitwasyon na kailangan nating gawin without considering na itanong kung ito ay kalooban ng Panginoon. At ano pa? We always forgot, mga kapatid. Sabi ni Jesus, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Okay? We always forgot the Word of God. Okay? Pagdating sa ating pangangailangan, we always forgot the Word of God. Pagdating sa ating takot, we always forgot the Word of God. Kaya dumadating ang time talaga na natatalo tayo ng kaaway. Dahil ang salita ng Panginoon ay ating naisantabi, mga kapatid. Okay? So yung kalagayan na advantage dito ay ang ibig sabihin predispose, ibig sabihin ito ay mayroong guarantee ng pagkapanalo. Okay? Ibig sabihin 100% ang espiritu ng Panginoon ay magbibigay sa atin ng pagtatagumpay. But we must know. Okay? Kailangan natin matutunan kung paano makagawa ng lubos ang Panginoon sa ating buhay. Dahil, bagamat, we believe na tayo ay may espiritu ng Panginoon, okay? Pero, mayroon pa rin pagkakataon na natatalo tayo sa labanan. Mayroon pa rin pagkakataon. Alam natin na ang espiritu natin ay nasa, ng Diyos ay nasa ating mga buhay, ngunit minsan may mga sitwasyon na hindi rin tayo minsan kumbaga, yung ating emotion ang nagngingibabaw kaysa sa espiritu ng Panginoon. Okay? Mayroong pagkakataon na mga biglaan na yung emotion ay nag-a-arise at hindi natin pinapakinggan yung pangungusap ng Espiritu ng Panginoon sa ating buhay. Okay, naniniwala ko ang Espiritu ng Panginoon ay magde-direct sa atin na mangusap ng maayos na bagay. Malumanay na bagay bagamat hindi na maayos ang sitwasyon. But kapag ang emotion ay nag-arise, na isasantabi nito ang Espiritu na nangungusap sa atin. At ang dila ay nagiging, sabi ni James, mapanganib yan. Nagiging mapanganib. Naalala ko tuloy uli, yung sabi ni Pastor Joe. Kaya dapat pala magpabautismo tayo nakanganga. Para mabautismuhan yung bibig natin. Okay? Don't misinterpret, mga kapatid. So paano natin paano natin magagamit yung tinatawag na advantage na ito? So paano nangyayari ito? Okay? Paano tayo magiging, sabihin bilang mga mananampalataya, nariyan ang Panginoon, pero paano natin ma-equip ang bagay na ito? Okay? Naniniwala ko
binibigyan tayo ng karunungan ng Panginoon sa pamamagitan ng salita kung paano kumilos, kung paano magsalita, kung paano kumilos bilang mga anak ng Diyos. So balikan ko yung first dyan. Sabi dyan, 12 to 14, you have known Him who is from the beginning, you have known the Father. So nakikilala nyo ang siya na mula pa na pasimula, nakikilala nyo ang Ama. Okay? Jeremiah 9 verse 24, sabi niya, but let him who glories, glory in this. Okay? That he understand and knows me, that I am the Lord, exercising loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. And for in this I delight, says the Lord. Okay. For in this I delight, says the Lord. So sabi niya ni Jeremiah, kung sino man kung mayroon man dapat magmayabang o magmalaki, okay, ang ipagmamayabang nila ay nakikilala nila ako. Okay? Ibig sabihin, kung mayroon man tayong dapat ipagmalaki, ay hindi yung talino natin, hindi kung anong mayroon tayo, kundi nakikilala natin ang Diyos. At nalalaman natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Okay? Yan yung dapat ipagmalaki natin sa ating mga buhay. So hindi tayo magiging ito hindi self-boast o self-righteous, but ang ipinapakita lang dito, kung mayroon man tayong ipagmamalaki, okay, walang iba, kung may ipapatotoo man tayo ay, salamat dahil nakilala ko ang Diyos. Salamat dahil hindi ko dati alam kung anong kalooban ng Panginoon, ngunit salamat dahil sa salita ng Panginoon, nalaman ko ang kalooban ng Panginoon. John 14 verse 7, if you have known me, you would know my Father also. And from now on, you know Him and have seen Him. Sabi ni Jesus, kung nakikilala niyo ako, makikilala niyo ang Ama. Makikilala niyo din ng Ama. Okay? At makikita niyo siya. Bakit? Tulad nung ilang beses namin na topic sa Bible study, okay? Pag gusto mo makilala ang Diyos, ay wala kang ibang kailangan makilala kundi ang kanyang anak. Dahil siya ang magpapakilala sa totoong Diyos. John 14 verse 16, 17, and I will pray the Father that He will give you another helper, that He may abide in you forever. So ang Espiritu ng Diyos, pag dumating ito, ay magiging kasama ng mga mananampalataya, not in a moment, but in eternity. 17, that the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither says Him nor knows Him, but you know Him, for He dwells in you and will be in you. Okay, naranasan nyo ba? Do you believe na ang Espiritu ng Diyos ay nasa inyong mga buhay, mga kapatid? Okay? Dapat lang natin masigurado na ang Espiritu ng Diyos ay nasa ating mga buhay. At paano natin masigurado? Mayroong buhay na nadidemonstrate. Nainiwala ko ang Espiritu ng Diyos ay hindi magtuturo sa atin na gumawa ng anumang bagay na labas sa salita ng Panginoon. Even our decision, mga kapatid, ay tuturuan tayo ng Espiritu ng Panginoon kung paano ano ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Proverbs 2 verse 6, for the Lord gives wisdom, from His mouth come knowledge and understanding. Yan ay binibigay ng Panginoon. Ang Diyos ay nagbibigay ng wisdom.
at sa kanyang bibig ay karunungan o kaalaman, okay? Knowledge and understanding. So, ibig sabihin, naniniwala naman tayo na kung anong ibig sabihin dyan. Sabi niya, from His mouth. So, ano bang lumalabas sa bibig ng Panginoon? Walang iba. Yung salita ng Panginoon. Okay? Na siya yung buhay natin, siya yung sustenance natin. Sabi ni Jesus, man shall not live by bread alone, but by the word that proceeded out from the mouth of God. Okay? As long as we receive the word of God, okay? Kinakain natin ang salita ng Panginoon, it gives wisdom, knowledge and understanding sa atin, mga kapatid. Okay? Binibigyan tayo ng karunungan kung paano lumaban sa mga gawa ng kaaway. Binibigyan tayo ng karunungan paano i-handle ang ating mga sitwasyon bilang mga nasa kalagayan ng habang nasa pagsubok. Okay? Kahit sa mga kabigatan, kahit sa mga kulangan, ang salita ng Diyos ay magbibigay sa atin ng wisdom kung paanong umaksyon. Okay? Naniniwala ko kahit sa kawalan, bibigyan tayo ng mayroong salita ng Panginoon kung ano ang kailangan nating gawin. Okay? Paano kailangan na? Paano walang-wala na talaga? Paano kailangan talagang ma-provide? Yes, totoo. But ang takot ay nariyan, kaya ang pananampalataya ay hindi nakakagawa. But naniniwala ko, mga kapatid, if we take the Word of God, if we believe the Word of God, okay, hindi ka ipapahiya ng ating Panginoon. Do you believe, mga kapatid? Pagdating sa kawalan at inuna mo ang Panginoon, hindi ka mamamatay sa gutom. Hindi ka mamamatay sa gutom dahil ginawa mo ang kalooban ng Panginoon. Ang Diyos ay laging mayroong paraan para ipagkaloob ang ating pangangailangan, mga kapatid. Okay? Ang Espiritu ng Diyos ay nasa ating mga buhay. We have an advantage. Okay? Ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin ng wisdom, understanding kung paano lumakad. Okay? Sa mundong ito. Haba ba to? Oh. Sige. 11:11, tatapusin ko. 11:05. So basahin ko 1 John 2 verse 14. John 15 verse 7. If you abide in me, and my words abides in you, you will ask what you desire, and it shall be done to you. If you abide in me, and my words abide in you, you will ask you desire, and it shall be done for you. Okay? Anong susi ng mga bagay na ating pangangailangan ng ating desire? Okay? Anong susi para ipagkaloob? Naniniwala ko, sabi diyan, kailangan natin manatili sa salita ng Panginoon. Kailangan natin manatili sa salita ng Panginoon at ang salita ng Panginoon ay manatili sa atin. Naniniwala ko, ang Diyos ay hindi tayo pagkukulangin, mga kapatid. Okay? Hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon, hindi tayo nang bobola dito. Kahit ako naranasan ko na kahit sa kabila ng walang trabaho, ang Diyos ay hindi kami pinabayaan. Alam nyo, hindi ko makalimutan din ang pagsimula ko sa dito sa Bulacan. Alam mo, napakahirap yung pumunta sa isang lugar na wala kang kamag-anak, hindi mo alam, hindi mo kabisado yung lugar. Okay?
Samantala doon sa pinagmulan ko sa Cainta ay mayroong sure na bagamat of course tao ang nangako sa akin, but kumbaga, yan, pinangakuan ako ng bahay, libre lahat, pati sasakyan pwede kong gamitin, tindahan mayroon na automatic na ibibigay sa magiging asawa ko. Basta hawakan ko lang yung negosyo niya, ako yung pinagkatiwalaan, but naramdaman ko ang umalalay sa gawain ng Panginoon. Nung pumunta ako dito, nandyan pa lang yung gawain dyan kay Berjun, sa sala ni Berjun. Okay? Ako ay musician na mula pa doon sa Antipolo. Kahit doon sa Masbate pa, 10 years old ay musician na ako, gitarista na ako, 10 years old pa lang ako. At sa Antipolo ay nagamit ko, ilang taon akong nagamit sa music, at nung pumunta ako dito, nagsimula, medyo matagal na rin naman ang tumagal na rin. At naabutan ko habang nag-aawitan sila. Sino ba yung nagigitar? Si Che ba yun? Si Chan? Yan, papalit-palit sila. Song leader, MCC brother, ano yun? RA. Okay? At habang nag-aawitan sila, siyempre masayang awitan, pero mula simula, yung musician papunta dito, yung song leader papunta dito, hanggang magtapos, wala akong narinig na tumama. Hindi ko naman sa ipinapahiya itong mga brothers na ito, mga kabataan pa dati sila. Wala talagang tumatama. Like ko, parang ang hirap ng kalagayan dito. Pero hindi nila pinapansin yun siguro. Akala siguro na dahil pag may tugtog, may awit, okay na. Pero ako bilang musician, ay talagang parang wala talaga akong narinig na nagtama talaga sila. Kaya nagkaroon ako ng burden, gusto kong turuan sila. Okay? At hindi lang yung burden doon sa pagtuturo, kundi naramdaman ko yung burden na umalalay sa gawain ng Panginoon. Dito, okay? Mula sa apartment doon hanggang sa naipatayo dito yung maliit na church na mayroong haligi na pag-anong-ganon diyan, hanggang sa ma-stand, hanggang sa nagkaroon ng parang naging kulungan ng manok dahil sa chicken wire. Okay? Hanggang sa ang biyaya ng Panginoon ay ang provision ay dumating at tinawag ang mga kapatiran na iayos. At ngayon mayroon tayong aircon. Okay? At nung dumating ako dito, wala akong trabaho sa halos 3 buwan. Okay? Umuupa ako ng bahay, wala akong trabaho. But sa katapusan ng buwan, wala akong pambayad, pero mayroong kapatiran na nag-aabot sa akin ng pangbayad. So wala akong naging problema. Alam nyo, 4 na buwan yata kaming tumira doon sa apartment. Nagsimula kami, wala pa akong trabaho, pero yung kuryente namin, 4 na buwan, laging 0. Wala kami binabayarang kuryente dahil wala naman akong pambayad. Kaya wala kami binabayarang kuryente. So di ba napakabuti ng Panginoon? So hindi ko makalimutan ang gawa ng Panginoon, kaya gusto kong ipakita sa inyo na kapag inuna natin ang Panginoon, hindi tayo papatayin sa gutom ng Panginoon, bagos tuturuan pa tayo at ipapagtibayin pa niya ang salita sa ating buhay. Okay? We have an advantage, mga kapatid. Totoo ang kahirapan, totoo ang kakulangan. Okay? Totoo na kailangan mayroon tayong bagay na gawin dahil tayo ay mga tatay ng tahanan. Mayroon tayong obligation na i-provide ang pangangailangan ng ating mga anak. Okay? But mayroon tayong mas obligasyon sa ating buhay. Ang Diyos na kailangan nating unahin at paglingkuran. At ang Diyos na ating pinaglingkuran, siya ang magpo-provide ng mga bagay sa ating buhay. So ang salita ng Panginoon na nagbibigay ng wisdom sa atin kung paano lumakad. Okay? Of course, hindi naman ibig sabihin na hindi nagkakamali. Marami mga maling mga hakbang. Okay? Ngunit salamat sa Panginoon, tinuturuan tayo na maging mababa.
Okay? Kung mali ay mali. Dahil doon ay ang biyaya ng Panginoon ay patuloy na sumasagana sa ating buhay if tayo ay mababa sa harapan ng ating Panginoon. Okay. Sikapin kong tapusin ito. 11:00. Therefore, let that abide in you which you heard. Okay? From the beginning, 1 John 2 verse 24 hanggang 27. Basahin natin sa Tagalog. Sabi diyan, tungkol sa inyo ay manahan sa inyo ang inyong narinig, buhat ng pasimula. Kung manahan sa inyo yaong buhat ng pasimula ay inyong narinig, kayo naman ay manahan sa anak at sa ama. At ito ang pangakong kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Naniniwala ko, yan yung ating pinaka-destiny. Yan yung ating bagay na naunawaan na ang pananampalatayang ito ay maghatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Okay? Next. Isinulat ko sa inyo mga bagay na ito tungkol sa mga maiibig na magligaw sa inyo. So ito ay paalala dahil kahit sa atin ay maraming ginagawa ng kaaway para iligaw ang ating kaisipan, okay, sa paglilingkod sa Panginoon. Okay? Iligaw ang ating attention sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon at ibabaling doon sa ating pangangailangan. At yun yung bagay na sinusulat ni Juan para magbigay ng warning, ng paalala, okay, para hindi tayo maligaw. 27. At tungkol sa inyo, ang pagkapahid sa kanya inyong tinanggap, yan yung Espiritu ng Panginoon, ay nananahan sa inyo at hindi ninyo kailangan kayo'y turuan ng sinuman, ngunit kung paanong kayo'y tinuturuan ng kanyang pahid, yung pahid ay yung Espiritu, tungkol sa lahat ng mga bagay at siyang totoo at hindi kasinungalingan, at kung paanong kayo'y tinuturuan nito ay gayon kayong manahan sa kanya. Okay? So ang pahid yan ay ang Espiritu na nananahan sa mga mananampalataya, at anong ginagawa nito? Siya ang nagtuturo sa atin. Okay? Siya ang nagtuturo sa atin at anong tinuturo sa atin? Okay? Ang tinuturo sa atin ay ang katotohanan. Okay? Hindi magsisinungaling ang Espiritu ng Panginoon. Ano sabi ni Jesus? Pag dumating ang Espiritu na yan, siya ang magpapaalala sa inyo sa lahat ng mga bagay na aking sinabi sa inyo. Okay? Anong ibig sabihin? Mayroong mga pangako ang Panginoon na ibinigay na sa atin. Okay? At kung makalimot man tayo bilang mga tao, ang Espiritu ng Diyos na nasa atin, siya ang magpapaalala ng mga pangako ng Panginoon. Okay? Alam ko na naranasan nyo ang bagay na ito, na dumadating din sa time ang mga pagkatakot at pag-aalala, but mayroon nangungusap sa atin at nagpapaalala patungkol sa salita ng Panginoon. Huwag kang matakot. Huwag kang manglupaypay, huwag kang manghina. Ang Diyos ay kasama natin, mga kapatid. So anointing, ang pahid na tinutukoy yan ay ang Espiritu ng Panginoon, which is, sabi ni Jesus, our advantage, mga kapatid. Okay? So, ipinapakita sa atin ng ating Panginoon, bilang mga mananampalataya, tayo ay may advantage. We have advantage sa lahat ng mga bagay. Okay? Unang-una sa gawa ng kaaway, okay? Sa sanlibutan ito, mayroon tayong advantage. Ang salita ng Panginoon, ang Espiritu ng Panginoon, but, tulad na sinabi ko kanina, kailangan natin matutunan kung paanong, sabihin natin, alagaan ang Espiritu ng Panginoon. Okay?
pag hindi ka naglaan ng oras sa Panginoon sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Pag hindi ka naglaan ng oras sa pagdulog sa ating Panginoon. Ikaw na may Espiritu ng Panginoon ay maaari kang manghina. Okay? Huwag mo sabihin, Kristiyano naman ako, tutulungan naman ako ng Panginoon. Yes, totoo. Pero mayroong paraan. Kaya na kailangan na matutunan kung paanong ang Espiritu ay makagawa sa ating buhay. Sabi ng Diyos kay Joshua, huwag mo itong hiwalay sa iyo. Kailangan mo itong alalahanin, meditate, day and night. Huwag kang lumiko sa kanan at sa kaliwa. So, babalikan ko lang, pinangaral ni Pastor noong nakaraan, diba, si Samson. Si Samson ay, he is a Nazarite. At makikita natin, among men na ipinanganak kasabay ni Samson at kahit yung mga nandoon na ng mga kalalakihan sa Israel at ang mga kaaway nila, si Samson ay mayroon tinatawag na advantage. Okay? Ano yung advantage ni Samson? Yung kanyang kalakasan. Okay? So si Samson, hindi pa siya ipinapanganak, mayroon na siyang advantage. Dahil doon pa lang sa sinapupunan ng kanyang nanay, mayroon ng bagay na nasa kanya, yung espiritu ay naroon na. Okay? He is a Nazarite from the womb. Okay? At habang siya ay lumalaki, ang lakas ay nandoon at ang sekreto doon ay yung pagsunod sa salita ng Panginoon. Totoo yun, hindi sa buhok, sa pagsunod sa salita ng Panginoon. Ngunit ang sekreto ay inilagay doon sa buhok na wag aahitan. Okay? So, siya ay mayroong advantage. Siya ay pinanganak na mayroong malaking kalakasan. Siya ay Israelite, of course. At ang design talaga sa kanya ay magiging physically talaga strong. Okay? He is physically strong. At alam naman natin, nung dumating sa time na si Samson ay nakipaglaban sa 1,000 Philistine. Okay? Isang tao sa versus 1,000. Pero dahil siya ay may advantage, talagang inubos ni Samson, napatay ni Samson lahat. Dahil siya ay mayroong advantage. But, naipangaral na rin naman, that advantage ay hindi nagpapakita ng pagtatagumpay. Okay? Pwedeng yung advantage na yun ay magdala sa kanya ibig sabihin, hindi niya maingatan at dalhin siya sa tinatawag na panghihina. Okay? Anong nangyari? I-shortcut ko na lang. Hindi niya naingatan ang salita ng Panginoon. Okay, nag-give in siya doon sa kay Delilah at give up niya yung sekreto kung bakit siya malakas. Okay? Yung pag-give up niya ng sekreto na ay nagpapakita ng hindi niya pag-iingat sa salita ng Panginoon. Dahil yun ay salita ng Panginoon, walang razor na dadaan sa kanyang buhok. Walang panggupit na dadaan. Yun ay salita ng Panginoon. But, dumating sa time na si Samson ay hindi niya naingatan ng bagay na yun at dinala siya sa totally nanghina talaga siya. Okay? At alam nyo ba, kahit sa atin, bilang mga anak ng Diyos, okay, nung tayo tumanggap, totoong sumampalataya, okay, ang Espiritu ng Diyos ay dumating sa ating mga buhay at we have advantage, okay, we have advantage sa kalaban, sa kaaway, sa sanlibutan ito. But, pwede tayong panghinain ng sanlibutan dahil hindi natin iningatan ang salita ng Panginoon.
Hindi tayo lumakad sa salita ng Panginoon. Hindi natin iningatan, okay, ang kalooban ng Panginoon. At pwedeng matulad tayo kay Samson na mayroong advantage pero naghapi siya ng kaaway. Okay. Ano yung gusto kong ipakita sa oras na ito? The Word of God, si Jesus Christ ay nagpakita sa atin ng isang bagay. Ang salita ng Panginoon ay nagtuturo sa atin ng isang bagay. We have advantage dahil ang Espiritu ng Diyos ay nasa ating buhay. Okay? Ang Espiritu ng Diyos ay nasa buhay ng mga mananampalataya at ang Espiritu na yan is none other than God Himself, mga kapatid. Ito ang Diyos na hindi nang lulupaypay. Ito yung Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ito yung Diyos na galing pa doon sa eternity past. Siya ay nasa ating buhay sa kalagayang Espiritu. At siya ay malakas, siya ay nagsusustain ng kalakasan, but we learn how to abide. Kailangan natin matutunan kung paanong ma-dispose. Ibig sabihin, paanong maggamit, paanong mag-manifest ang kalakasan sa ating buhay sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon. Okay? Sa paanong paraan? Bumalik tayo sa unang-una, ito yung nakikita ko, mga kapatid. Sa ating kabataan, sa bawat isa sa atin, mas marami na tayong, nakukuha na ang napakaraming oras natin ng mga entertainment. Okay? Mas marami na tayong oras sa entertainment kaysa sa salita ng Panginoon. Kaysa sa pag-meditate ng salita ng Panginoon, kaysa sa manalangin, okay? Kaysa sa magbigay ng oras ng devotion sa ating Panginoon, mas marami na tayong episode na tinatapos. Okay? Mas marami tayong episode na tinatapos. At kabisado natin kung hanggang ilang episode yan. Dahil inaabangan natin. Alam natin yung kwento. Alam natin ang lahat ng mangyayari. Okay? Alam natin yung pangalan ng bida at kontrabida. Pero ang salita ng Panginoon, unti-unting nakakalimutan natin. At nababaliwala natin. At ang advantage na yan ay pwedeng ang Espiritu ng Panginoon ay hindi makagawa, mapighati sa ating mga buhay at hindi siya makagawa. At tayo ang gumagawa sa ating sarili. At alam nyo, bilang mga tao, we have boundary. Do you believe, mga kapatid? We have boundary. Okay? But God ay walang boundary, mga kapatid. Do you believe ang ating Panginoon ay hindi natin pwedeng limitahan? Sa paggawa ang kanyang kapangyarihan, hindi natin pwedeng limitahan. Okay? But, pwede nating limitahan sa ating pagpapasya. Sa ating decision, sa ating ginagawa. We can limit the limitless God. Okay? So mga kapatid, gusto ko nang tapusin ang bagay na ito. Nawa, makita niyo yung bagay na nais kong ituro sa tulong ng Panginoon. Ingatan natin ang salita ng Panginoon. Ingatan natin, alagaan natin ang Espiritu ng Panginoon sa ating buhay. Palakasin natin ang ating mga pagkataong loob. Okay? Sikapin nating makadalo. Sikapin lagi natin makarinig ng salita ng ating Panginoon. Okay? Kailangan natin makita na ang ating buhay ay hindi lang, ang nagsusustain sa atin ay hindi lang ang pagkaing physical na ito. Okay?
Man shall not live by bread alone, but by the word that proceeded out from the mouth of God. Yan ang ating buhay, yan ang ating kalakasan. Ang kapangyarihan ng mga anak ng Diyos ay ang Espiritu ng Diyos na nasa kanilang buhay. At paano makagawa ang Espiritu ng Panginoon? Learn to abide. If you abide in me and my word abide in you. Okay? Ano mang bagay natin na hilingin sa kalooban ng Panginoon ay pagkakaloob. Nainiwala ko, bilang mga anak ng Diyos, ang pinaka magandang desire na ating hingin ay ang patuloy na kalakasan sa paglilingkod. Okay? If we desire the strength, okay? If we desire na lagi tayong punuin ng kalakasan ng Panginoon ng ating pagkataong loob, dapat mayroon tayong ginagawa. Okay? At ang ating ginagawa, ang ating priority ay kung paanong makakilos, makagawa ang Espiritu ng Diyos sa ating buhay. Huwag na huwag tayong magpapabaya, mga kapatid. Ang ating kaaway ay mayroong battle chance siya. Okay? But the battle chance na ito ay pwedeng magtuloy-tuloy ang kanyang pagtatagumpay kapag ang mga anak ng Diyos ay nagpabaya. Okay? Balikan ko si Joshua. May komisyon siya na siya ay mananalo, walang tatayo sa kanyang harapan, ngunit mayroong sikreto na binigay, mayroong paraan kung paanong siya ay makatayong malakas. Ang salita ng Panginoon ay kailangan niyang hawakan. Ang salita ng Panginoon ay kailangan niyang lakaran. Ang salita ng Panginoon ay kailangan niyang ingatan sa kanyang buhay. At gayon din naman sa ating mga kapatid. We have advantage dahil ang Espiritu ng Panginoon ay nasa ating buhay, ngunit kailangan nating alagaan ang Espiritu ng Panginoon. Sa paanong paraan? Bigyan natin ng mas maraming oras ang Panginoon. Okay? We have time sa bagay na ating pinapanood, mga entertainment ng 1, 2, 3 oras. Okay? At oras na ng tulog, pagod na tayo, puyat na tayo. Wala nang oras sa Panginoon. So anong i-expect natin? Pagka umaga ay mayroong kalakasan, pagka umaga ay makakagawa ang Panginoon, pagka umaga ay yung presensya ng Panginoon ay ating mararanasan. Okay? Kung hindi napighati ang Panginoon, kung napighati ang Panginoon, amen. So, mga kapatid, huwag natin pighatiin ang Espiritu ng Panginoon. Yung ating desisyon ay napakahalaga. Yung ating pagpapasya ngayon ay napakahalaga. Bawat pagharap natin sa entertainment na hindi natin namamalayan na nag-uubos na ng oras sa atin, ay nagpapahina sa atin. Okay? Parang itong buhok ni Samson habang nabababa doon, unti-unting kinakat. Okay? Okay pa naman siya pero hindi niya namamalayan, unti-unting ginugupit. Okay? Hanggang sa panahon na akala niya, yun pa rin. Pero wala nang lakas. Mga kapatid, ingatan natin ang salita ng Panginoon. We have an advantage. Okay? Sabi doon sa pangalawang text natin, okay? Greater is He that is in us than he that is in the world. Dakila ang Diyos na nasa atin kaysa sa kaaway na nasa libutan. Okay? Dakila ang Diyos na may hawak sa atin. Dakila ang Diyos na kayang magpatawad sa atin, kayang maglinis sa atin, kayang humawak ng ating kamay para makapagpatuloy. Okay? But the secret is abide. Let's abide, mga kapatid. Huwag tayong humiwalay sa salita ng Panginoon. Yes, pwede nating masabihin, hindi naman ako
tuloy-tuloy naman ako sa gawain, nakikinig naman ako ng salita ng Panginoon, nakikinig naman ako ng sermon, nandyan ako tuwing Miyerkules, nandyan ako tuwing Linggo. Yes, tama, nakikinig tayo, but yung ating bang napapakinggan ay nagbibigay sa atin ng kalakasan? Okay? Ito ba ay tumitimo sa ating puso o dahil dun sa usapang nakikinig lang tayo? Okay? Pwede tayo mag-church, pwede tayo makinig ng salita ng Panginoon. And the same time, ang ating personal na buhay. Okay? Pagdating sa ating personal na buhay ay ang priority natin ay ang ating sarili. Okay? Ang gusto nating makita ay ang ating gustong makita. Ano pong ibig kong sabihin? Baka sa atin bilang mga mananampalataya, yung ating personal na buhay ay napakalayo na sa presensya ng Panginoon. Okay? Malapit tayo lumalapit tayo pagdating ng gawain sa Panginoon, but a personal life natin ay malayo sa presensya ng Panginoon. Anong dahilan? Alam natin ang dahilan. Ang kaaway ay gumagawa, nagbibigay ng opportunity, ang kaaway ay naglalagay ng magandang bagay na ating ma-enjoy. Ba't hindi natin alam, yan ang maglalagay sa atin sa panghihina. That's why, marami mga mananampalataya na pagdating sa mga pagsubok, sa mga sitwasyon ay hindi na kayang i-handle. Okay? Hindi kayang i-handle dahil ang Espiritu ng Panginoon ay hindi na makagawa. We handle it by ourselves, mga kapatid. Hinahandle natin sa ating kakayanan. But I encourage you, mga kapatid, ang Espiritu ng Panginoon ay nasa ating mga buhay. Hayaan natin makagawa, hayaan natin na kumilos ang Espiritu ng Panginoon. Dapat mayroon tayong gawin. Anong kailangan natin gawin? Bumalik tayo. Okay? Ibalik natin ang attention sa ating Panginoon. Sabi sa Kawikaan, my children, give attention to my word. Give attention to my word. Wag mo lang siyang tingnan. Wag mo lang siyang pakinggan. Give attention. Focus. Marami na sa atin bilang mga mananampalataya, mga kabataan, at mga tatay ng tahanan, mga nanay ng tahanan, we are lost focus, mga kapatid. Okay? We are lost focus. At ang salita ng Panginoon sa oras nito ay nagpapaalala sa atin. I-priority natin ang salita ng Panginoon. I-priority natin, ayusin natin ang ating sabihin natin, ating relasyon sa ating Panginoon sa pamamagitan ng, okay? Paanong paraan? Ibalik natin ang ating puso sa salita ng Panginoon. Ibalik natin ang ating attention, okay? Sa ating Panginoon. So, hindi madali dahil ang entertainment ay hindi na natin kailangang pilitin tayo dyan. Dahil sabi ko nga, ang kaaway ay nagpapakita ng napakagandang bagay na nag-quote ng ating attention. But, tulad ng pangaral nung nakaraan, struggle. Kailangan kang kumawala. Kailangan kang makawala. Struggle. Okay? Hingi tayo ng kalakasan sa Panginoon para makawala sa gawa ng kaaway sa ating buhay. Do you believe, mga kapatid, ang Espiritu ng Panginoon nasa ating mga buhay? Then we have advantage, mga kapatid. We have advantage. At kailangan lang natin matutunan kung paanong lumakad sa pagtatagumpay ng ating Panginoon. Okay? Kailangan natin lumakad, matutunan sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Paano gamitin, okay? Maggamit ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Para bang tumayo ang bawat isa? Palakpakan natin ang Panginoon.